Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran A88. Welcome! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy. This one is in general. So maraming salamat sa lahat ng Pisces na patuloy na nanonood dito sa aking channel. I hope na makuha mo yung energy, Pisces. Okay, so Pisces, ang first card mo dito is grief work. Meron dito mga Pisces siguro na kasalukuyan kayong malungkot. 'Di ba? You are sad. Emotions yung focus mo dito eh. So, sa kasalukuyan siguro to or dati pa or pwedeng energy mo yan na pinopossess ngayon habang nanonood ka. Sinasabi ng bara sa'yo na possible na meron kang pinoproblema or meron kang kalungkutan na nararamdaman, especially sa emotion mo, 'di ba? Yung parang you are disappointed, 'di ba? You are disappointed, mayroon kang mga regrets. Meron ka din na kumbaga connection or pwedeng friendship, collaboration or partnership na gustong alisin sa buhay mo. Nakikita ko siya dito na possible na medyo malungkot yung nangyari kasi pwedeng marami kang expectation, lalo na kung halimbawa may Pisces dito na tumakbo sa eleksyon sa Pilipinas and hindi sila pinalad, or maybe yung sinusuportahan nila ay hindi nanalo. So maybe this one is your energy sa ngayon, okay? But sinasabi ng bara sa'yo dito Pisces na nandito yung motivation card na sinasabi sa'yo na huwag kang malungkot, okay? Huwag ka daw na malulungkot and kailangan mo daw na gamitin yung situation mo sa ngayon para ma-motivate ka, okay? Gamitin mo yung sitwasyon ngayon para ma-motivate ka sa kung ano man yan na pinagdadaanan mo sa ngayon, okay? Nandito yung motivation card. So, yung motivation card, Pisces, sinasabi sa'yo na motivate yourself. Let go of your, kumbaga kung ano man yan na pinagdaanan mo na hindi magandang emotion or hindi magandang sitwasyon, and i-focus mo na ang sarili mo, i-welcome mo yung mga new beginnings or yung mga parating para sa'yo. Okay. So next deck tayo. Next deck, this is a spiritual message para sa lahat ng Pisces. Okay. First card natin is gentleness. So, yung gentleness, related pa rin siya sa 3 cards mo na sinasabi na be gentle sa sarili mo. Be kind to yourself and others. Honor your gentleness. Speak words of love. So, ibig sabihin na ito, kung mayroon kang nararamdaman na hindi maganda, it's either sadness, maybe regrets, or maybe loneliness, feeling alone, sinasabi ng bara sa'yo na maging mabuti ka, maging mabait ka sa sarili mo. Okay? Be kind to yourself and honor your feelings, honor your emotion. Huwag mong masyadong sikilin. Yung parang you're sad pero pinipilit mong maging masaya. No, hindi yan maganda. Ang sinasabi ng bara sa'yo na kailangan na ipakita mo, ilabas mo yan na nararamdaman mo kasi mas magiging maganda, mas matutulungan ka ng sarili mo na makarecover very fast kung ino-honor natin ang ating emotions. Okay? Okay. So, I hope na nakikita nyo guys ha. Pasensya na. Okay. Wait lang ha. Okay. Pisces. So, tingnan natin sa last deck mo kung ano yung mga messages pa na para sa'yo. Pisces. Ang dulas ang barahang. Okay.
First two cards tayo, Pisces, Queen of Rods and High Priestess. Yung High Priestess dito, it's all about emotion na naman siya. So, since your energy, ang energy mo ay emotion, water sign, talagang sobrang emotional ka dito. Diba? Nakikita ko yung Queen of Rods. Yung Queen of Rods is yung motivation na makalaya ka na sa kung ano man itong hindi magandang emotion, pakiramdam. It's either you're in parang situation na medyo depressive na situation, or maybe yung iba nagka-anxiety, or yung iba sa inyo marami kayong mga yun nga, connection, relationship na gusto nyong bitawan kasi hindi maganda para sa health nyo, physical health, nakaka-istorbo sila sa pagtatrabaho mo, or maybe parang nagiging sagabal sila sa pag-unlad mo. Maybe they are energy vampires, financial vampires, yung mga taong sinasak in yung pera mo, yung parang once nakausap mo, puro lang pera yung kailangan sa'yo, and then once na they have money na, kung may pera na sila, nakalimutan ka na. So, ito yung energy na nakikita ko sa'yo. Yung Queen of Rods is all about freedom, free from situation, connection, tao, na alam mo na nakakasakal, na alam mong hindi maganda para sa well-being mo. Okay? So, yun. Okay. So, dito sa Nine of Rods and Ten of Rods, sinasabi ng baraha sa'yo na yung obligations, duties, and responsibilities mo ay posibleng medyo gumaan sa ngayon. Diba? So, yung rason kung bakit pagod na pagod ka, yung rason kung bakit masyado kang nahihirapan sa buhay, ay posibleng matapos na yan. So, yung Ten of Rods, yung mga obligations, duties, and responsibilities na alam mong hindi mo naman responsibilidad pero inilagay sa balikat mo, sinasabi ng baraha sa'yo na posibleng matapos na to. So, there's an ending, there's a completion or accomplishment dito. Okay? Okay, and Ace of Pentacles. Yung Ace of Pentacles dito, sinasabi sa'yo, Pisces, na if you are looking for a job or looking for a business ideas or looking for source of income or parang ano siya, diba? Gateway na mag-open sa'yo na financial. Sinasabi ng barahan na may incoming, diba? Incoming financial opening, incoming financial windfall, victory, success. Pasang pera siya na parating sa iyo or pwedeng pagkaperahan. Okay, so back to back ito. Sinasabi ng baraha, if you are single Pisces, nakikita natin dito na merong, lalo kung babae ka, merong offer ng love life. So, meron ditong single Pisces na posibleng magkakaroon ng bagong love life, or posibleng magkakaroon ng offer ng friendship or collaboration or partnership. Okay. So, next two cards natin is Seven of Rods and then King of Cups. So, yung dalawang yan ay nagsasabi sa inyo na napaka-importante, Pisces, na proteksyonan mo ang iyong peace of mind. Diba? So, yung two cards na to na Seven of Rods and King of Cups, sinasabi na proteksyonan mo ang peace of mind mo. Okay? So, if ever may nakarinig sa inyo na binabackstab ka, chinichismis ka, lalo na Pisces na yung mga Pisces mga matulungin sila. So, hindi sila nag-expect ng return yan, na balikan mo sila para tulungan. Ang in-expect ng mga Pisces is yung respect. 'Di ba? Yung mga taong nakagawa ng maganda sa atin, lalo na sa financial, kasi sa hirap ng buhay ngayon, kung meron na nagbibigay sa atin ng pera nang walang kapalit, kailangan natin maging grateful sa taong yan. And kahit sabihin mo na, like for example, ibinigay sa'yo, hindi mo hiningi, maging thankful and grateful ka pa rin. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, maraming taong may kailangan. Bakit ikaw yung binigyan? So, dito sinasabi ng baraha na if you are experiencing that emotion na parang feeling mo useless and worthless yung pagtulong mo, sinasabi ng baraha na protect yourself. Put boundaries, stable boundaries, set priorities para sa sarili mo. Okay?
Hindi na uso ngayon yung people pleasing. Kasi, ang mga tao ngayon, normally talaga, yung mga tao sobrang marunong tumanaw ng utang na loob. Pero ngayon yung mga tao parang pag tinulungan mo, after nyan, pag meron na sila, nakalimot na sila, parang ganun. So, dito sinasabi na, since yun yung energy mo na matulungin ka, sinasabi ng barahan na huwag ka nang makikipag-associate sa mga taong financial vampire and energy vampires. Yung parang isasak-in talaga nila lahat sa'yo. Uubusin nila yung pera mo. Habang sila ay nagpapakasaya sa buhay, ikaw busy sa trabaho, 'di ba? Tapos uubusin mo lang sa pagbibigay sa mga taong 'yan. Nako, mag-isip-isip ka. Seven of Rods, King of Cups, sinasabi sa iyo na maging maingat ka sa iyong emotion. Prioritize your feelings and emotion. Okay? Okay. So, dito nakikita ko sa iyo na isang balita, isang communication, ang posibleng darating sa iyo. This communication ay posibleng eto yung hinihintay mo na salary increase, higher position, or business opening, contract signing, visa, passport, citizenship, documents, or kung ano man siya na papeles na kailangan mong or inasikaso mo ng matagal. Sinasabi ng baraha dito na darating na yung clarity sa buhay mo. Darating na yung matagal mong hinihintay na sobra-sobrang pasensya yung in-exert mo dito. Okay? Diba? So, dito sinasabi sa iyo, Pisces, na parating na yung matagal mong hinihintay na financial balance. Maybe may mga Pisces dito na, tignan mo sa ilalim niya, Four of Swords. Maybe may mga Pisces dito, yun nga, na paycheck to paycheck yung trabaho nyo, tapos trinabaho nyo pa, pero trinabaho nyo na pero hindi pa rin kayo sinasahuran. So, dito sinasabi ng barahan na Four of Swords, huwag kang mag-alala kasi parating na yung matagal mong hinihintay na financial balance and financial peace of mind. Like, kung halimbawa, ilang dekada or ilang taon ka nang namumroblema sa pera or sa finances, dito sinasabi, huwag kang mag-alala kasi makukuha mo na yung balance, makukuha mo na yung security and stability, lalo na sa usaping pera. Thank you guys for watching. Bye!